Si Ren ang pangunahing tauhan, isang binatang itinaboy mula sa grupo ng mga bayani, dahil ang tanging kakayahan niya ay ang pakikipag-ugnayan at pagkontrol sa mga hayop. Ang mga beast tamer ay bumubuo ng kontrata sa iba't ibang klase ng hayop upang magamit ang kanilang kapangyarihan. Hindi sila likas na panglaban, pero kahit ganoon, palaging sinusubukan ni Ren na maging mabuting kasamahan sa kanyang grupo at buuin ang tiwala ng kanyang mga kasama. Sa hindi inaasahan, tinanggal siya ng kanyang grupo dahil para sa kanila, wala siyang silbi. Akala niya noong una ay nagpapatawa lang sila, pero ang mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasama ang nagpapatunay na sila ay seryoso. Labis siyang nasaktan sa pagtawag nila sa kanya na pabigat. Dahil hindi siya makapagdulot ng pinsala sa mga kalaban at madalas pang nakakaabala, hindi inakala ni Ren na ganito ang tingin ng lahat sa kanya. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay at nangitim ang kanyang paningin, tinanggal niya ang kanyang balabal at umalis sa gitna ng halakhak at pangungutya ng kanyang mga kasamahan. Umupo si Ren sa isang sulok, malungkot at iniisip ang lahat ng nangyari. Palagi siyang pinapagalitan sa mga misyon, dahil isa lamang siyang beast tamer na sinasabing wala ng ibang magagawa. Habang hindi pa niya alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin, nilapitan siya ng ilang bata at tinanong tungkol sa kanyang pagiging bayani. Nahihirapan siyang sumagot, ngunit dahil sabik na sabik ang mga bata, tumayo siya at nagpakita ng kontrata gamit ang isang agila. Pagkatapos ay nalaman ni Ren, na masama pala ang reputasyon ng kanilang grupo kumpara sa mga karaniwang tao sa lugar na iyon. Mas nagustuhan pa siya ng mga bata, dahil palagi siyang nakikisalamuha sa kanila at nagnanais silang maging adventurer balang araw, upang kumita ng maraming pera. Nang mabanggit ang mga adventurer, biglang nagkaroon ng ideya si Ren. Naalala niya na tumatanggap ng mga misyon ang mga adventurer kapalit ng bayad. Agad siyang nagtungo sa Adventurers Guild, at doon niya nakilala ang receptionist na si Natalie. Ipinaliwanag ni Natalie ang tungkol sa pagsusulit para maging adventurer, ngunit humiling si Ren ng mas detalyadong paliwanag. Dahil palaging pinapahirapan ng grupo ni Arius ang mga adventurer, bihira silang makisalamuha sa kanila. Nagulat si Natalie sa seryosong tingin ni Ren, ngunit ipinaliwanag pa rin niya ang lahat ng detalyado. Sa sandaling iyon, sinimulan nilang talakayin ang mismong pagsusulit. Nang malaman ni Natalie na isang beast tamer si Ren, nag-alala siya kung kakayanin ba nitong mag-isa. Ang sinabi niya ay muling tumusok sa puso ni Ren, gaya ng ginawa ng kanyang mga dating kasamahan. Pero pinalakas ni Ren ang kanyang loob at sinubukan ang unang pagsubok, talunin ang 10 goblin at makakuha ng 20 halamang gamot. Dahil sa kanyang kakayahan bilang beast tamer, mabilis niyang natagpuan ang mga goblin at natapos ang F-rank mission. Habang siya ay pauwi, may narinig siyang sigaw. Agad siyang tumakbo at nakita ang isang dalagang inaatake ng assassin tiger. Sinubukan niyang saksakin ang halimaw, ngunit parang kinamot lang niya ito. Habang nakatuon ang atensyon ng tigre sa kanya, inutusan niya ang dalaga na tumakbo agad. Sa oras na iyon, wala siyang hayop na pwedeng makontrol at wala ring sandata na magagamit. Habang nag-iisip, biglang lumitaw ang babae sa likod ng tigre. Tumalon ito ng napakataas at inatake ang likod ng assassin tiger, dahilan para malubhang masaktan ang halimaw. Matapos niyang talunin ang kalaban sa isang hampas, lumingon siya at umupo sa likod ng tigre. Ang batang babaeng may kulay rosas na buhok at magandang katawan ay nagngangalang Kanade. Nang tiningnan siya ni Ren, naisip niya na galing ito sa Spirit Cat Clan, isa sa pinakamakapangyarihang clan, at ang Spirit Cat Clan ang pinakabihira. Bigla namang napagod ang babae at bumagsak sa lupa. Agad na tumakbo si Ren upang tumulong, nag-aalala siyang nasaktan ito. Sa kanyang gulat, nang pinakinggan niya ang sinasabi nito, narinig niyang gutom lang pala ang babae. Kaya ibinahagi ni Ren ang kanyang pagkain. Umupo siya at tiningnan si Kanade, hindi makapaniwala sa nangyari, at sinabi ni Kanade na nanganganib ng maubos ang mga kasapi ng Spirit Cat Clan, kahit isa ito sa pinakamalakas na clan. Sinabi ni Kanade na hindi siya nakakain sa loob ng ilang araw. Nang siya ay mabusog, sinimulan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinakilala rin ni Ren ang kanyang sarili, ngunit nilinaw siya ni Kanade, binanggit na tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan at huwag nang maging formal. Matapos nilang makilala ang isa't isa, nagtataka si Ren kung bakit siya nasa kagubatan. Sinabi ni Kanade na naglalakbay siya dahil naiinip sa tahimik na buhay sa bundok. Kaya sa kanyang paglalakbay ay nakilala niya si Ren, na tila kapalaran sa kanyang buhay. Bago ang lahat, agad niyang tinanong si Ren tungkol sa kanyang buhay. Habang ikinukwento ni Ren ang kanyang storya, hindi niya maintindihan kung bakit palaging may kaakibat na kakaibang pakiramdam,
ngunit nagawa pa rin niyang ibahagi ang lahat kay Kaned. Nang marinig kung paano siya itinaboy sa grupo ng mga bayani, labis na nagalit si Kaned para sa kanya. Matapos ang kanyang pagpapahayag, nagpapasalamat siyang naiintindihan siya ni Kaned. Kahit naiinis si Kaned sa mga taong nagtaboy kay Ren, nagpa siya siyang palampasin na lamang ito, dahil wala namang pakialam si Ren. Bagamat medyo nahihirapan, bigla niyang hinawakan ang ulo ni Kaned bilang pasasalamat, na labis namang ikinatuwa nito. Hindi inaasahan ni Ren na ginawa niya iyon, ngunit dahil mukhang hindi alintana ni Kaned, hindi niya ito napansin. Biglang bumalik sa isip ni Kaned at nilinaw ang isang bagay, hindi walang kwenta si Ren, napakalakas niya at natatangi ang kanyang kakayahan bilang beast tamer. Sa sandaling makita niya si Kaned, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, kung kaya niyang makontrol si Kaned, posibleng makontrol din niya ang buong Spirit Cat Clan, dahil kakaunti lamang sa mundo ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit naisip ni Ren na hindi ito tungkol sa kakayahang makontrol ang isa sa pinakamalakas na clan, gusto niya lang mas mapalapit kay Kaned. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang daliri, upang kumuha ng kaunting dugo at maghanda para sa paggawa ng kontrata kay Kaned. Sa paggawa ng kontrata, magiging ganap lamang ito kung voluntaryong ipapahayag ni Kaned ang kanyang pangalan, at kung hindi, hindi ito magkakaroon ng kahulugan. Sa hindi inaasahan, voluntaryong sinabi ni Kaned ang kanyang pangalan, na parang pumapayag siyang bumuo ng kontrata kay Ren, na labis niyang ikinatuwa. Sa ilang sandali, natapos ang kontrata nang lumitaw ang pulang marka sa kamay ni Kaned, at naghawak kamay sila bilang tanda ng pagtanggap. Ang isang beast tamer tulad ni Ren, na kamakailan lang ay nawalan ng mga kasamahan at layunin, ngayon ay makakasama na ang isang kasapi ng isa sa pinakamalakas na clan. Ngunit bago sila bumalik, kailangan muna nilang tapusin ang adventurer's mission. Biglang nainggit si Kaned nang makita si Ren na bumuo ng pansamantalang kontrata sa isang kuneho, ngunit hindi na niya ito pinansin at tiningnan ang isang matabang kuneho na tumatakbo. Nang muli niyang makita si Ren na gumagawa ng pansamantalang kontrata sa ilang kuneho upang tulungan siyang mag-ani, nainggit si Kaned na parang gusto niyang gawin iyon. Si Ren naman, sa kanyang inosenteng paraan, hindi niya naiintindihan ang nangyayari, kaya lalong naiinis si Kaned. Sa napakaikling panahon, natapos ni Ren ang ibinigay na misyon at naipasa ang pagsusulit. Dahil dito, binigyan siya ni Natalie ng F-rank adventurer card at kaagad na natanggap ang gantimpalang 50 copper coins. Binanggit niya na kapag umangat si Ren, mas malaki pa ang magiging gantimpala. Dahil natapos ni Ren ang pagsusulit ng mabilis, malinaw sa kanya na malapit na siyang umangat. Pagkatanggap ng pera, nilapitan ni Ren si Kaned at ipinaalam na magsisimula na siyang tumanggap ng mga komisyon. Masayang tinanggap ni Kaned ang balita at buong puso siyang sinuportahan. Sa oras na iyon, biglang lumapit sa kanila ang isang walang hiyang lalaki. Nang makita niyang miyembro si Kaned ng Spirit Cat Clan, labis siyang nahuhumaling. Ngunit malamig na sumagot si Kaned, na lalo lamang nagpukaw sa kanyang interes at pinilit siyang uminom. Nang sinimulan niyang maliitin si Ren sa harap ni Kaned, nakaramdam si Kaned ng galit. Pagkatapos ay pinagsabihan niya ang lalaki, at malinaw na ipinahayag sa lahat na si Ren ang tunay na may hawak sa kanya. Nagulat ang lalaki at natawa, na parabang imposible na may makakapanguna sa isang malakas na clan tulad ng Spirit Cat. Nang makita niya ang labis na pag-aalab ni Kaned at ang pagtawag kay Ren bilang mahusay na beast tamer, nainggit siya at nais labanan si Ren sa arm wrestling, gamit si Kaned bilang pusta. Bagamat may mga alingaw-ngaw tungkol kay Ren, kung iiwas siya sa laban, tiyak na magdudulot ng gulo ang lalaki kay Kaned. Kaya't nagpa siya si Ren na subukan, at sa hindi inaasahang pangyayari, ilang segundo pa lamang sa laban, mabilis niyang natalo ang lalaki bago pa niya nalaman ang mga nangyari. Sa sandaling iyon, hawak ng lalaki ang kanyang braso sa sakit at sumisigaw ng malakas. Narinig ni Natalie ang gulo at agad na tumakbo palabas upang tingnan. Dito niya nakita na ang lalaki ay ang parehong nanggugulo sa guild kamakailan. Humingi siya ng paumanhin kay Ren sa asal ng lalaki, at binanggit na iniisip ng guild na bawiin ang adventure status nito. Bago pa siya makapagtapos sa pagsasalita, hinawakan ng lalaki ang palda ni Natalie, kaya tinuruan niya ito ng leksyon. Matapos ayusin ang sitwasyon, biglang nagbago ang ugali ni Natalie. Tinanong niya si Ren tungkol dito, lalo na nang makabuo siya ng kontrata sa isang kasapi sa pinakamalakas na clan habang kumukuha ng adventurer's test. Nagulat at natakot ang dalawa sa biglaang pagtatanong, kaya agad silang humingi ng paumanhin.
Nang mapansin ni Natalie na napasobra siya sa kanyang mga sinabi, humingi rin siya ng paumanhin at nagpaalam, sabay inaasikaso ang iba pang mga gawain. Habang iniisip ito, hindi maintindihan ni Ren kung paano niya nagawang talunin ang lalaki. Ipinaliwanag ni Kanade na ito ay dahil nakabuo siya ng kontrata sa isa sa pinakamalakas na clan, katulad ng sa kanya. Dahil dito, natanggap ni Ren ang power upgrade na katumbas ng Spirit Cat Clan, na labis niyang ikinagulat dahil sa kanilang bayan, wala pang nakabuo ng ganitong kontrata. Bukod pa dito, labis na natuwa si Kanade sa pagtatanggol ni Ren sa kanya, na naging dahilan upang mamula ang binata. Pagkatapos nilang makatanggap ng misyon, nagsimula na silang kumilos. Akala ni Kanade na bilang adventurer, kailangan nilang may dalang malalaking espada o nagliligtas ng prinsesa, ngunit simple lang pala ang kanilang gawain, ang pag-aani ng mga halamang gamot. Ipinaliwanag ni Ren na bilang isang F-rank adventurer, ang pinakamababa na ranggo, simple lamang ang mga misyon na maaari niyang matanggap. Nang marinig ito, sinikap din ni Kanade na tulungan si Ren sa pag-aani. Ngunit sa hindi inaasahan, natapos na pala ng mga kuneho na pansamantalang nakakontrata kay Ren ang mga gawain. Nagalit si Kanade, inakusahan ang mga kuneho ng pandaraya, at nadismaya dahil kahit siya ang kasama ni Ren, wala siyang nagawa. Sa parehong sandali, may narinig silang malakas na sigaw mula sa malayo. Pareho silang tumakbo patungo sa ingay, at doon nila nakita ang isang grupo ng mga lalaki na nakapalibot at inaapi ang isang matandang lalaki. Batay sa nalalaman ni Kanade, sila ay kabilang sa grupong Jet Black Fang, na may higit 100 miyembro, labis na malupit at walang moralidad. Dahil delikado ang kalaban, pinayuhan ni Kanade si Ren na tumawag na lamang ng tulong. Ngunit alam ni Ren na wala na silang oras, kaya pinilit nilang kumilos agad. Dahil sa tapang ni Ren, labis siyang ipinagmamalaki ni Kanade. Inatasan niya si Kanade na protektahan ang matanda habang siya ay haharap sa mga kalaban. Nang matapos ang kanyang utos, parehong sumugod ang dalawa at mabilis na inatake ang isa't isa hanggang sa matalo. Habang naglalaban, hindi maiwasan ni Kanade na mag-alala. Iniisip niya na kung nagkaroon ng kontrata si Ren sa kanya, isang spirit cat mula sa pinakamalakas na angkan, hindi ba ito magdudulot ng labis na panganib sa katawan ni Ren? Ngunit kahit ganoon, si Ren pa rin ang laging humaharap sa panganib para sa kanya. Sa tuwing nakikita ni Kanade si Ren na matapang na nakikipaglaban, may mainit na pakiramdam na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang tumingin sa kanya, lalo na habang mas nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Matapos nilang talunin ang mga kalaban, namangha si Ren nang makita ang mapulang mukha ni Kanade na parang isang kamatis. Sa sandaling iyon, umiwas si Kanade at tinangkang palitan ang kanilang pinag-uusapan. Lumapit ang matandang lalaki at nagpasalamat sa kanilang dalawa. Nagtaka si Ren kung bakit walang bantay ang isang mangangalakal, ngunit ipinaliwanag ng matanda na mayroon sana, pero tumakas ito nang magsimula ang gulo. Bagamat nailigtas nila siya, pinaalalahanan ng matandang lalaki si Ren na balang araw ay babalik ang mga lalaki dahil sa kanilang mga kasamahan, kaya't pinayuhan siyang maging maingat. Iniisip ng matanda na matatakot si Ren at tatakbo, ngunit sa halip, mariin niyang iginiit na puntahan ang kanilang hideout at hulihin silang lahat. Alam niya na marahas at malupit ang mga miyembro ng grupong ito. Kung hindi sila mahuhuli, ang mga mangangalakal sa bayan ang magiging biktima. Makalipas ang ilang oras, natuklasan din ni Ren ang kanilang hideout sa tulong ng isang maliit na hayop. Sa oras na iyon, naramdaman ni Kanade ang kalungkutan sa kanyang sarili. Bilang kasamahan ni Ren, wala siyang magawa sa kanilang sitwasyon. Ngunit matapos niya itong maisip, muling nagkaroon siya ng pag-asa at nagtanong tungkol sa mga plano ni Ren. Ang plano ni Ren ay gamitin ang mga bubuyog sa pamamagitan ng pansamantalang kontrata, dahil taglay nito ang nakakalasong kemikal para mapigilan ang mga bantay. Nagulat si Kanade nang makita ito, dahil ang mga bubuyog ay isang insekto. Ipinaliwanag ni Ren na noong siya'y nasa kanyang bayan, nag-aral din siya kung paano kontrolin ang mga bubuyog. Nang marinig ito, napuno si Kanade ng paghanga sa kakayahan ni Ren. Tuwing nakakausap siya, palagi na lang may nakakagulat tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ni Ren kay Kanade na bumalik sa bayan upang humingi ng karagdagang puwersa, na muli na namang ikinagulat ni Kanade, dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na misyon na maaaring makatulong sa kanya. Pero pumayag pa rin siya ng buong pag-asa, at agad na bumalik para humingi ng tulong mula sa mga kabalyero, isang pangkat ng mga tagapagtanggol ng mga lungsod at bayan, na pinapatakbo ng estado. Pagkaalis ni Kanade, ganap nang nakabuo ng hanay ang hindi mabilang na mga bubuyog,
at sinimulan ni Ren na gamitin ang pansamantalang kontrata upang kontrolin sila. Sa kabilang banda, tumatakbo ng mabilis sina Lian at Mina kasama ang grupo nila upang makatakas mula sa mga tulisan. Gusto lang sana nilang kumita ng kaunting pera, habang nagpapalipas ng oras bago pumasok sa kagubatan, kaya tinanggap nila ang isang misyon na dapat ay simple lang at kaya nilang tapusin. Kung alam lang nila na magiging ganito kagulo, mas mabuti pang dinalaw na lang nila sina Arios. Dahil sa kanyang inis, sinisipa ni Lian ang beast tamer na kasama nila, na nauna pang tumakas kaysa sa kanila. Sinabi rin ng kanilang kasamahang lalaki na isa siyang beast tamer, at hindi niya kayang lumaban. Doon na nabanggit ni Lian si Ren, na kahit mahina raw, marunong pa ring lumaban at kaya niyang makontrol ang maraming hayop ng sabay-sabay. Laking gulat ng lalaki nang marinig niyang kayang kontrolin ni Ren ang maraming hayop. Dahil kadalasan, hindi kakayanin ng isang beast tamer ang 2 pa lamang, lalo na kung 10. Kapag lumampas sa bilang, pakiramdam daw nila ay parang mapuputol ang kanilang mga ugat sa sobrang bigat ng pagkontrol. Pero nagdududa si Lian, dahil si Ren ay kayang mag-utos ng maraming mga hayop na parang wala lang. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan niyang ibuntong ang kabiguan ng misyon kay Ren, alang-alang sa reputasyon ng kanilang grupo. Pinagsabihan pa niya ang lalaki, kaya napilitang tumakbo ito palayo dahil sa takot. Bagamat hindi sigurado, napaisip si Mina na parang pamilyar ang sinabi ng lalaki tungkol kay Ren. Pero hindi gusto ni Lian na paniwalaan na may pambihirang kakayahan si Ren. Kasabay nito, hindi na makakilos ang mga tulisan dahil naparalisa sila ng mga bubuyog, at dumating rin si Kanade kasama ang mga taong handang tumulong. Ngunit mga karaniwang adventurer lang sila, hindi ang mga kabalyero. Nagulat silang makitang nagawa ni Ren na harapin ang mga tulisan. Maayos na sana ang lahat nang biglang may malakas na ingay mula sa likod ng pintuan. Pagkatapos ay makikita ang mga Demon Lizard King, isang nilalang nakatumbas ng rank C na napasunod ng mga tulisan bilang panlaban sa ganitong sitwasyon. Nagwala ang isang Lizard King, ginamit ang buntot nito upang itapon ang lahat ng tao sa paligid. Tumalon si Ren at sinuntok ang halimaw, at sumunod naman si Kanade na inatake ang panga nito. Inutusan ni Ren ang lahat na lumikas palabas habang silang dalawa ang may iwan sa loob upang lumaban. Sa ganitong sandali, naalala niya ang mga panahon kasama ang grupo ni Arios. Siguro iniisip pa rin nilang wala siyang kakayahan na lumaban, pero ngayon ay iba na siya, at kasama pa niya si Kanade bilang kakampi. Nag-aalala naman ang mga tao sa labas at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang sandali, lumabas silang dalawa ng ligtas. Sa pagkakataong ito, tila kinilala na si Ren ng lahat, matapos siyang tanggalin sa kanilang grupo dahil akala nilang wala siyang silbi. Ang pinakamahalaga kay Ren ay ang makasama si Kanade, dahil kapag nasa tabi niya ang dalaga, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Matapos ang maraming araw na pagtulog sa labas, sa wakas ay nakahanap na sila ng kwarto. Tila natuwa si Kanade sa komportableng kama, subalit nagulat si Ren nang pilitin sila nang nagbabantay na magsama sa iisang kwarto. Mula sa simula, gusto ng binata na magkahiwalay sila ng kwarto. Hindi siya sang-ayon sa iisang kwarto na may 2 kama kasama ang batang babae. Kaya voluntaryong ibinigay ng binata ang lahat at nagpasya na matulog sa labas, na ikinagulat ni Kanade. Hinahatak niya ito pabalik dahil nakapagbayad na sila ng kwarto para sa isang buong linggo. Ipinaliwanag ni Ren na bawal magsamang matulog ang lalaki at babae sa iisang kwarto. Sa simula, itinanggi ni Kanade at sabi niya, ayos lang sa kanya ang magkasama sila ni Ren. Ngunit pagkatapos, napangiti siya at namula ang kanyang pisngi, sabay sabing ayos lang basta't wala siyang gagawin na masama sa kanya. Kaya't nagbigay si Ren ng mga prinsipyo sa buhay, pinaalalahanan siyang huwag basta-basta magtiwala sa kahit sino, pati na sa kanya, dahil kakakilala pa lamang nila at wala pa silang alam sa isa't isa. Matapos niyang ipaliwanag iyon, sinabi ni Kanade na hindi siya basta-basta nagtitiwala sa lahat tulad ng pagtitiwala niya kay Ren, sapagkat magkaiba ang ugali ng bawat tao. Mula pa noong una nilang pagkikita, tinitingnan na niya si Ren bilang kasama sa koponan. Nang marinig ito ni Ren, nahiya siya ng kaunti at napangiti. Pagkaraan ng ilang sandali, sumang-ayon si Ren sa sinabi ni Kanade na hindi na siya matutulog sa labas. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ren, tumingin sa kanya si Kanade. Sa kanyang isipan, naisip niya na tila mabuti ang puso ni Ren. Sapagkat noon, palagi siyang nakakatagpo ng mga taong may masamang intensyon, at gusto lang siyang gamitin para sa pera o kasikatan.
Dahil si Kanade ay isang espesyal at bihirang pusa, palagi siyang sinusubukan na hulihin ng iba. Ngunit iba si Ren sa ibang tao na nakilala niya noon, sapagkat ipinakita niya kay Kanade ang kanyang tunay na layunin at walang ibang intensyon. Niligtas siya ni Ren sa purong kabutihan ng puso, at nakipag-ugnayan sa kanya ng normal bilang isang babae, isang bagay na labis na ikinatuwa ni Kanade. Alam din niya ang sakit sa puso ni Ren dahil sa pagtanggal sa kanya ng kanyang koponan, at talagang gusto niya itong tulungan. Bagaman makikita na maayos na si Ren, sigurado siyang naroon pa rin sa puso nito ang sakit. Lumipas ang isang linggo mula nang sila'y magkakilala, matagumpay nilang natapos ang mga misyon, at umangat si Ren bilang E-rank adventurer. Sa sandaling ito, narinig nila mula kay Natalie ang tungkol sa isang mapanganib na gatekeeper sa Stainbridge. Ito ay tungkol sa isang bandido na palaging nakikipag-away sa sino mang gustong tumawid sa tulay. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit lumiit ang bilang ng mga dumadaan sa tulay. Kaya inanyayahan ni Natalie si Ren na subukan ang misyong ito, dahil wala itong rank limit, at higit pa rito, ang gantimpala ay 5 gintong barya. Nang marinig ni Ren ang nakakagulat na bayad, agad niya itong tinanggap. Pagkatapos ng ilang oras, nagtungo sila sa Stainbridge. Ito ang nag-iisang daan mula sa sentro ng kontinente, kung saan matatagpuan ang Horizon City, patungo sa timog na bahagi ng kontinente. Humanga si Kanade sa magandang tanawin dito, at nagtataka kung anong klaseng tao ang gatekeeper. Pati si Ren ay nagtataka din, at dahil walang namatay, dapat ay may mga testimonya mula sa mga biktima. Ngunit nanahimik ang mga tao na galing na doon, kaya wala silang impormasyon tungkol sa gatekeeper. Dahil hindi malinaw ang tunay na katauhan ng kalaban, palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na huwag maging kampante. Sa sandaling iyon, napansin ni Kanade na may nilalang na lumilipad sa langit. Nang suriin niya itong mabuti, napagtanto niyang isa itong bihirang miyembro ng Dragon Clan, at bukod pa roon, isa itong babaeng dragon. Siya si Tanya, mula sa angkan ng mga dragon. Nang tawagin nila si Tanya bilang gatekeeper, hindi siya natuwa. Pakiramdam niya ay minamaliit siya, kahit lumaki siyang mahigpit na sinanay. Sa kanilang angkan, sa edad na 15, nagsimula na silang maglakbay upang maging tunay na malakas na dragon. Gusto talaga ni Tanya na kalabanan sina Ren at Kanade, dahil naghahanap siya ng mga kalaban na may pambihirang lakas. Nang makita niya sa kanyang harapan ang isang top adventurer at isang miyembro ng Spirit Cat Clan, lalo siyang nahumaling. Naiintindihan ni Kanade na hindi na sila pwedeng umatras, at kailangan nilang lumaban sa isang dragon mula sa pinakamalakas na clan. Pinayuhan niya si Ren na lumaban ng buong lakas, dahil siya rin ay mula sa isa sa pinakamalakas na angkan, kaya nagpa siya silang harapin si Tanya. Sa umpisa pa lang ng laban, mabilis na umatake si Tanya at napalipad si Ren palayo. Kasunod nito, gumamit siya ng apoy patungo kay Kanade. Dahil hindi agad nakaiwas si Kanade, bahagyang nasunog ang kanyang buntot, na siya pang ipinagmamalaki ni Tanya. Kasunod ng pangyayari, lalo siyang nagalit at handa ng gumanti. Sumugod silang dalawa at naglaban sa harapan ni Ren, na namangha sa kanilang lakas. Sumali si Ren upang tulungan si Kanade, ngunit hinarang sila ni Tanya, hinawakan ang kanilang paa at pinaikot. Sinundan ito ni Tanya ng isang malakas na pagbuga ng apoy. Sa kabutihang palad, napigilan nila ito at ligtas na naiwasan ang malakas na atake. Pagkatapos ng malakas na pagsalakay, napatunayan ni Ren kung bakit kabilang ang Dragon Clan sa pinakamalakas na lahi. Dahil dito, ginamit na ni Ren ang tunay niyang estilo bilang isang beast tamer. Inutusan niya si Kanade na harangan si Tanya, at agad namang sumunod ang babaeng pusa, na sunod-sunod na sinuntok ang babaeng dragon na parang isang mabangis na tigre. Habang naglalaban sila, nagtuon ng pansin si Ren at naalala ang presensya ng isang hayop sa paligid noong una silang naglaban. Gumawa siya ng pansamantalang kontrata sa isang ibon at tinawag ang iba nitong kauri. Pagbalik niya sa laban, kasama na niya ang isang pangkat ng mga ibon, at inutusan niya silang umatake kay Tanya. Kahit hindi malaki ang pinsalang dala ng kanilang atake, bigla na lamang hindi makagalaw si Tanya. Ito'y dahil kabilang sila sa Peterbird species, isang uri ng ibong may matingkad na kulay na senyales ng kamandag. Sa dami ng lason na nakuha ni Tanya, napilitan siyang maparalisa sandali, kahit isa pa siyang miyembro ng Dragon Clan. Hindi inaasahan ni Ren at Kanade na madaling talunin si Tanya, kaya't labis silang nagulat. Sa tuwa ni Kanade, niyakap niya si Ren ng mahigpit. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Ren at inimbitahan si Tanya na sumama sa kanila. Ngunit ngumiti lang si Tanya, iniisip na ibebenta nila siya.
Sa isipan ni Ren, gusto niya lamang siyang kausapin ng maayos. Gayunpaman, tumanggi si Tanya, at sinabi niyang ayaw niya. Hindi nagalit si Ren, ngumiti lang siya ng mahinahon, at biglang may naramdaman na kakaibang init si Tanya sa kanyang dibdib, dahilan upang mamula siya. Ngunit agad itong naputol nang mapansin niya ang malamig na presensya ni Kanade sa tabi, na hindi natuwa sa nangyari. Sinabihan ni Kanade si Tanya na iwasang maabala si Ren, kung ayaw niyang maranasan muli ang nangyari sa kanya. Pagbalik sa guild, labis na nagulat si Nathalie nang makita niyang naitaboy na ni Ren ang gatekeeper. Lubos niyang pinasalamatan si Ren, at lalo pang namangha nang makita ang maliwanag na pulang bisita. Sa tanaw ng mga sungay at buntot nito, inaasahan ni Nathalie na maaaring miyembro ito ng Dragon Clan. Bigla namang pumasok si Ren at sinabing kaibigan lang niya ito na nakilala niya sa isang misyon. Sinubukan na magsalita ni Tanya, handang ipakilala ang sarili sa isang marangal na paraan, pero agad siyang pinigilan at dinala sa malayo ng dalawa. Sa kanilang paglalakad, abala si Ren sa pagtalakay ng ilang bagay nang bigla namang nawala si Tanya. Tuwing may malakas na kalaban, bigla siyang nawawala upang subukan ito sa isang laban. Palagi niyang sinusubukan na ipakilala ang kanyang pagkakakilanlan, na pinilit ang dalawa na magbantay hanggang sa mapagod. Nang pinagsabihan siya ng dalawa, namula ang mukha ni Tanya sa hiya. Pagkatapos nito, sinabi ni Ren na umalis muna siya sa lungsod, dahil hindi dapat ipalaganap ang pagkakakilanlan ng gatekeeper. Ngunit nang nangako si Tanya na hindi na mauulit ang ganitong gawain, pumayag naman ang dalawa. Biglang naalala ni Kanade kung bakit hindi sinabi ng mga tao ang pagkakakilanlan ni Tanya, dahil nahihiya silang matalo sa isang batang babae. Ayon sa patakaran ng Dragon Clan, kailangan muling mag-ensayo ni Tanya. Ngunit pinili niyang sumama sa kanila upang mas madali ang pagsasanay. Pagkatapos nito, bigla niyang niyakap si Ren at buong tapang na inamin na gusto niya ito, dahilan upang umangat ang balahibo ni Kanade sa inis. Hindi nagtagal, hiniling pa ni Tanya na magkaroon sila ng kontrata. Hindi makapaniwala si Ren na magkakaroon siya ng kontrata hindi lamang sa Spirit Cat Clan, kundi pati sa Dragon Clan. Nang mabuo ang kontrata, lumitaw ang pulang marka sa kamay ni Tanya. Doon niya unang naramdaman ang pakiramdam ng makontrol, parang may tali ng ugnayan sa pagitan niya at ni Ren sa bawat sandali. Si Ren naman ay parang nakaramdam na naubos na ang buong swerte niya sa buhay. Sa kabilang banda, ang grupo ni Arios ay napagod matapos gumala sa kagubatan ng halos isang linggo na wala ni isang misyon ang natapos. Doon naisip ni Arios na hanapin si Ren para bumalik at tulungan sila, at kapag nalampasan na nila ang misyon sa kagubatan, iiwanan nila itong muli. Kasabay nito, abala naman sina Kanade at Tanya sa pag-aaway kung sino ang matutulog sa kama, habang si Ren ay parang walang naririnig, nakahilata sa sahig, tahimik na natutulog. Kinabukasan, opisyal nang sumama si Tanya sa koponan ni Ren, at ang bago nilang misyon ay lipulin ang mga slime. Dahil madalas itong baliwalain ng mga adventurer, mas dumami sila at nakakapinsala ng mga bukirin. Hindi rin gusto ni Kanade ang mga slime dahil tuwing sinusuntok niya ang mga ito, nagkakaroon ng malagkit na likido ang kanyang buong kamay. Narinig iyon ni Tanya, at mayabang na naghayag na kaya niyang tapusin ang lahat gamit ang kanyang mga apoy. Dahil dito, napahanga si Kanade, may isa na siyang kakampi na makakatulong sa gawain. Habang napapansin niya ang sitwasyon, nabawasan ang pag-aalala ni Ren nang nagkasundo ang dalawa. Nang hindi pa rin sila makakita ng slime kahit matagal na silang naghahanap, ginamit ni Ren ang assimilation. Inilipat niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa sa isang ibon upang ilagay dito ang kanyang kamalayan. Kaugnay nito, malaya niyang magagamit ang katawan ng ibon. Ito ang assimilation, isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang beast tamer. Namangha sina Kanade at Tanya, hindi makapaniwala sa nangyari, dahil hindi nila inasahang magagawa ni Ren ang ganoong bagay. Sa oras na iyon, lumipad si Ren para hanapin ang pugad ng mga slime at inatasan ang dalawa na bantayan ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, dinala niya sila sa kinaroroonan ng mga slime. Nais ni Kanade na tapusin ang lahat ng mabilis at maayos, ngunit si Tanya naman ay gustong bigyan si Ren ng pagkakataong mag-ensayo ng mahika. Nang siya ay tanungin nila, sinabi ni Ren na marunong naman siyang lumikha ng fireball at may kasanayan din sa panggagamot. Dahil dito, hinikayat siya ni Tanya na subukan ang fireball laban sa mga slime. Sinabi ni Ren na hindi sapat ang lakas niya para patayin ang ganoong karami, pero nagpasya pa rin siyang mag-focus at magpalabas ng isang fireball. Sa hindi inaasahan, ang lakas na lumabas mula sa kanya ay hindi normal, isang iglap lang ay naubos ang lahat ng slime.
Ipinaliwanag ni Tanya na dahil nagkaroon na sila ng kontrata ni Ren, taglay na nito ang mahika ng Dragon Clan. Sinasabing pangalawa ang kanilang angkan sa pinakamalakas pagdating sa mahika na kapangyarihan, kaya ngayon ay may kapangyarihan ng isang Dragon Clan member si Ren. Nagulat si Ren nang malaman ito, sa katawan niya ngayon ay dalawang uri ng kapangyarihan mula sa dalawang pinakamalakas na angkan, at hindi niya ito kayang gawin ng magkasabay. Matapos iyon, nag-ensayo siya ng mahika sa tulong ni Tanya at Kanade. Pagkalipas ng ilang oras, halos maubos ang lakas ni Ren dahil sa pagsasanay. Gayunpaman, natutunan niya kung paano kontrolin ang karamihan ng kanyang mahika. Pagkatapos nilang makuha ang bayad mula sa guild, nag-alok si Ren na kumain hanggang sila ay mabusog. Ngunit siya ay nagulat dahil sa lakas kumain ng dalawa, na kayang maubos ang pera kahit ng pinakamayamang kontraktor ng Pinas. Pagkatapos kumain, tinanong siya ni Tanya kung saan niya natutunan ang pagiging isang beast tamer. Para kay Ren, hindi naman kawili-wili ang kwento, pero ikinwento pa rin niya kung paano niya natutunan ang kanyang kapangyarihan sa kanilang nayon, isang nayon na tinitirhan ng mga beast tamers. Parehong beast tamer ang kanyang mga magulang kaya natural lang na natutunan niya ang kakayahang iyon. Maging ang pagsasanay ng mga insekto, na ipinakita niya kay Kanade, ay galing din sa kanilang nayon. Ang nakakalungkot lang, maliit at walang pangalan ang kanyang nayon, na minsang naging payapang tahanan, ngunit ngayon ay wala na. Nang marinig ito, kapwa nakaramdam ng kalungkutan si Tanya, dahil hindi nila intensyong alamin ang masakit na nakaraan ni Ren. Subalit gusto rin nilang malaman ang buong kwento para mas maunawaan siya. Nag-alinlangan si Ren sa simula, ngunit naisip niyang kasamahan niya naman sila, kaya pumayag siyang magbahagi. 12 taong gulang si Ren noon, busy sa trabaho ang kanyang mga magulang at walang nag-aalaga sa kanya habang nag-e-ensayo, kaya mag-isa siyang nagsasanay sa training ground sa gilid ng nayon. Nang magdilim, napansin niyang kakaiba ang pulang liwanag sa langit. Natakot siya at tumakbo pa uwi sa kanilang bahay ng buong lakas. Gayunpaman, huli na siya nang dumating, nilamon na ng apoy ang buong nayon dahil sa pag-atake ng isang halimaw, at siya lamang ang nakaligtas. Pagkaraan ng ilang oras, may mga adventurer na nakapansin sa trahedya at niligtas siya. Simula noon, nanirahan si Ren at nagtrabaho sa isang bahay tuluyan, na pag-aari ng kakilala ng adventurer na tumulong sa kanya. Isang simpleng pamumuhay, ngunit ito ay puno ng determinasyon, at doon umikot ang kanyang mga sumunod na taon. Hanggang sa isang araw, 6 na buwan na ang nakalipas, nakilala ni Ren ang grupo ni Arios. Sa pagkakataong iyon, naghahanap ng mga bagong kasapi ang grupo ni Arios kaya inanyayahan siya. Agad na pumayag si Ren, iniisip na kung sasali siya sa grupo ng mga bayani, maaaring may magagawa siya, at maaari rin niyang maiwasan ang trahedyang nangyari sa kanyang nayon. Ngunit hindi ganoon ang nangyari, dahil sinampal siya ng katotohanan. Ginamit lang siya ng grupo ni Arios bilang isang kasangkapan para sa kanilang sariling interes. Muling nahulog si Ren sa isang masakit na pangyayari, ngunit biglang iniabot ni Kanade ang kanyang kamay at pinalakas siya. Nararamdaman ni Kanade na si Ren ay isang matapang na bayani, palaging pumapasok sa panganib at nagmamalasakit sa kanyang tungkulin. Naiintindihan nila siya at alam nilang nais ni Ren na maging lakas para sa iba, dahil ayaw niyang may sino man ang dumanas ng parehong paghihirap na naranasan niya, kaya tiniyak nila sa kanya na hindi siya kahinaan. Kahit si Tanya ay medyo naiinis sa mga hindi maingat na kilos ni Ren, pero parehong naramdaman ng dalawang babae ang kasiyahan na magkaroon ng ganoong master. Kinabukasan, tinanggap nila ang isa pang bagong misyon, ang patayin ng mga orc. Ang misyong ito ay E-rank lamang, halos kapareho lang ng mga goblin, ngunit mas matalino ang mga orc dahil marunong silang gumamit ng sandata sa labanan. Bagaman palaging pinaalalahanan ni Ren ang dalawa na huwag maliitin ang mga orc, at tiwala si Tanya na hindi siya matatalo ng mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sinasabi niya ito, nagulat si Tanya nang mahuli siya ng isang orc. Sa kabutihang palad, dumating si Ren at Kanade sa tamang oras upang iligtas siya, na nagdulot ng bahagyang pinsala kay Ren. Mabuti na lang at marunong siyang magpagaling, kaya hindi siya nagkaroon ng malubhang sugat. Si Tanya naman ay puno ng pag-aalala para kay Ren, at sinisisi ang kanyang sarili. Pagkatapos ng nangyari, pinulot nila ang mga nakuhang kagamitan at bumalik sa guild. Sa oras na iyon, lumabas si Ren at nakita niya si Kanade na mukhang malungkot. Nang tinanong niya ito, sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Tanya at umalis ng mag-isa. Malungkot si Tanya sa tulay nang makita niya ang isang bata na nagtatanong kung ano ang kanyang iniisip. Nag-aalala,
Tinanong ng bata kung nasaktan si Tanya at pinayo na kung may nararamdaman siya, dapat niya itong sabihin. Sa pagtanggap ng sinabi ng bata, bahagyang naging mas positibo si Tanya at naisip na nag-aalala rin si Ren para sa kanya, ngunit kanina ay hindi niya ito pinansin dahil sa kanyang pagmamataas bilang miyembro ng pinakamalakas na clan. Dahil dito, hindi niya alam kung paano harapin si Ren. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Ren sa harap niya, na naging dahilan ng kanyang pagkabigla. Sa sandaling iyon, humingi siya ng tawad sa nangyari kanina. Muntik nang tumulo ang kanyang luha nang hawakan ni Ren ang kanyang ulo at ngumiti. Pinalakas siya ni Ren at sinabi na nag-aalala rin si Kanade para sa kanya. Nang bumalik sila sa kanilang kwarto, naisip ni Tanya na hindi nagalit si Ren, kundi natakot na may mangyaring masama sa kanya. Bukod pa rito, binigay ni Ren ang kanyang kama para kay Tanya. Sa sandaling iyon, ramdam ni Tanya na hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Ren. Kaya kinailangan niyang kontrolin ang sarili at huwag maging madaling maapektuhan. Kinabukasan, muli silang nagsimula sa isang misyon, at naisip ni Tanya na oras na upang palakasin ang kanilang kagamitan. Dahil galing sila sa pinakamalakas na clan, hindi ito naging problema. Ngunit si Ren ay isang mortal lamang, kaya iba ang kanyang sitwasyon. Nagsasaya sila nang biglang natigilan si Ren, dahil sa harapan nila ay lumitaw ang grupo ni Arios. Sa unang sulyap pa lang sa mga mukha ng grupong iyon, hindi na nagustuhan ni Ren ang mga ito, kaya pinamunuan niya sina Kanade at Tanya patungo sa ibang direksyon. Ngunit si Arios, na walang hiya, ay tinawag siya pabalik at nagtatanong kung bakit umiiwas si Ren sa kanila. Bukod pa rito, binanggit niya ang kanilang nakaraan bilang mga kasama sa koponan at nagsasabing marami raw siyang pinagsisihan. Nang makita nilang inaapi ang kanilang master, lumapit sina Kanade at Tanya, handa siyang ipagtanggol. Nagulat ang grupo ni Arios, nang makita nila ang mga kasama ni Ren, na dalawang miyembro ng mga pinakamalakas na clan. Hindi nila maisip na kayang makasama ni Ren ang nasa pinakamalakas na clan. Pagkatapos nito, muling inimbitahan siya upang tulungan silang sakupin ang Lost Forest. Dahil magagawang kontrolin ni Ren ang lahat ng hayop, ang paggalugad sa gubat o pagdala ng gamit ay madali lamang. Ang malamig niyang mga salita ay labis na ikinainis ni Ren, na noon pa man ay tinanggal na siya sa koponan, at ngayon ay ibibigay sa kanya ang kanilang mga tungkulin. Bukod pa rito, ang paiba-iba na ugali ng bawat isa ay nagdulot sa kanya ng matinding inis, kaya agad niyang tinanggihan ang kanilang kahilingan. Sa oras na iyon, dinala niya ang dalawang babae, ngunit bigla siyang tinawag ni Mina. Gumamit si Mina ng magandang kwento tungkol sa pagligtas sa mundo upang mabawasan ang sakit sa puso ni Ren, dahil sa kailaliman ng gubat, mayroong mahalagang mga gamit na kailangan upang talunin ang Demon Lord. Kung hindi nila makuha ang mga kagamitan, hindi nila matatalo ang demonyo at maaaring kumalat ang mga halimaw sa buong mundo. Tanging ang may kapangyarihan lamang ang kayang lumaban, samantalang ang mga ordinaryong tao ay hindi. Ang kwentong ito ay nagpaalala kay Ren sa kanyang nakaraang trahedya, ang larawan ng nayon na kanyang dating tinitirhan na nasunog sa apoy. Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding psikolohikal na pakikibaka, at namayani ang kanyang kabutihang loob. Pumayag si Ren na sumama at suportahan ang grupo ni Arios. Ngunit sa halip na tanggapin siya, ipinakita ng grupo ang kanilang paghamak sa kanya, na tila niloloko lamang nila ang dalawang magandang babae. Bagamat hindi sila sang-ayon, ngunit ito ay desisyon ng kanilang master at wala silang magagawa. Ngunit sa kabilang banda, parehong nagbanta ang dalawang babae na dapat humingi ng tawad ang grupo ni Arios kay Ren, at kahit pagbigay galang ay katanggap-tanggap. Gayunpaman, si Arios, na pinilit humingi ng paumanhin ay labis na nagalit at sumigaw ng malakas. Buong katapangan ang naramdaman ng grupo, na pakiramdam nila ay walang mali. Lumapit si Arios, hinawakan ang damit ni Ren, at pinagalitan siya dahil hindi raw marunong gumalang ang kanyang mga alaga. Kitang-kita sa mukha ni Ren ang inis nang marinig niyang tinawag na alaga sina Kanade at Tanya. Nang makita niya na iniinsulto ang kanyang mga kasama, sinuntok niya si Arios at bumagsak ito. Unti-unting naging nakakatakot ang mga mata ni Ren, na para bang nagbabanta na huwag hamakin ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tumayo si Arios, at hinamon si Ren sa isang paligsahan. Sina Kanade at Tanya ang haharap sa ibang miyembro ng grupo, habang sila Arios at Ren ang maglalaban. Ang unang laban ay pagitan ni Agat at ni Kanade, labis ang galit ni Kanade, gustong labanan si Agat at pilitin siyang humingi ng tawad kay Ren. Sumugod si Kanade ng mabilis, halos hindi na siya mapigilan. Sinimulan ni Agat ang kanyang kasanayan, na tila sobra para kay Kanade,
ngunit hindi niya inaasahan na isang sipal ni Kaned ang nagpahinto sa kanyang pag-alaw. Nang makita niyang nagamit na ni Agat ang lahat ng kanyang lakas, nagpa siya rin si Kaned na gamitin ang kalahati ng kanyang kapangyarihan upang ipagpatuloy ang laban. Namangha siya at napatigil nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Kaned. Nang marinig niyang kalahati lang ng lakas ang gagamitin ni Kaned laban sa kanya, nanghina ang kanyang mga kamay at paa. Hindi na nagsayang ng salita si Kaned, kumuha ito ng lakas at lumipad papunta sa kanya, saka sinipa siya ng malakas hanggang sa magdugo at tumilapon diretso sa isang puno. Sa kabilang banda, si Tanya naman ang humarap sa dalawang mahihinang kalaban. Isang kalabit lang ng kanyang daliri ang agad na nagpawalang bisa sa kanilang mga mahika. Napangiti siya nang makita ang pagkabigla sa mga mukha ng dalawa, dahil naramdaman nila ang kanyang lakas. Sinubukan pa ring pagsamahin ng dalawa ang kanilang mahika upang labanan si Tanya, ngunit muli silang pinawi sa isang kalabit lang, dahil wala kasing epekto sa kanya ang kanilang mga mahika. Nang hindi na sila makapanlaban, nagumpisa na lamang silang maliitin ang anyo ni Tanya, tinawag pa siyang isang butiki, at naglabas ng sunod-sunod na atake. Ngunit sa bawat pagkakataon, isang kalabit lang ng kanyang daliri ang sagot ni Tanya para burahin ang kanilang mahika. Paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa tuluyang maubos ang lakas ng dalawa at bumagsak sa kanyang harapan. Kahit hindi siya natutuwa sa pananakot sa mga mahihinang kalaban, kailangan niya silang turuan ng leksyon tungkol sa totoong mahika dahil ginulo nila ang kanyang master. Unti-unting nagdilim ang kalangitan, napalibutan ng maitim na ulap, dahilan para matakot ng husto ang dalawang mahihinang babae, akala nila ay tatapusin na sila ni Tanya. Sa hindi nila inaasahan, tinakot lang pala sila ni Tanya at halos mawalan ng malay ang dalawa sa sobrang pangamba. Hindi niya itinuloy dahil ayaw niyang magalit si Ren, kaya tinanggal niya ang kanyang mahika. Sa simula ng laban, minaliit ni Arius si Ren, ngunit hindi na siya nagsayang ng emosyon at agad na umatake. Ramdam ni Ren na ang kalaban niya ay isang bayani, at kinilala niya ang galing nito sa espada. Ngunit hindi nagtagal at bumalik si Ren sa kanyang anyong pang-beast tamer. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kontrata niya kay Kaned, at sa kanyang kakayahang basahin ang kilos ng kalaban. Simula noon, pinapanood na ni Ren ang paraan ng pakikipaglaban ni Arius, mula sa bilang ng hakbang bago sumugod, hanggang sa bahagyang pag-urong nito. Naunawaan na niya ang galaw ng kalaban, at sa bawat atake ni Ren ay nakapaloob ang lakas ng dalawang pinakamalakas na angkan. Alam ni Ren na kung magpapakatotoo siya sa laban, tiyak na matatalo niya si Arius, kaya pinayuhan niya itong sumuko na lamang. Ngunit nanatiling matigas si Arius, kaya ginamit ni Ren ang teknik ng bubuyog upang pansamantalang pigilan siya sa pagkilos, at napilitan si Arius na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Kahit natapos na ang kanilang laban, hindi pa rin nawala ang sama ng loob ni Ren sa panghamak nito sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay sinubukan pang makipag-usap ni Arius, ngunit hindi na ito tinanggap ni Ren. Itinaas ni Ren ang kanyang kamao at binigyan si Arius ng isang malakas na suntok, pero hindi niya ibinigay ang kanyang buong lakas. Alam niyang kung ginawa niya iyon, maaaring mamatay si Arius. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Kaned at Tanya at agad na tumakbo papunta sa mga braso ni Ren. Magkasama silang naglakbay papasok sa kagubatan upang mag-imbestiga, ngunit madilim at nakakatakot ang lugar. Sa sobrang inis, muntik ng pag-isipan ni Tanya na sunugin ang buong kagubatan, ngunit agad siyang pinigilan ni Ren dahil maraming hayop ang nakatira rito. Pinagtuunan ng pansin ni Ren ang sitwasyon at napagtanto na kung may tunay na baluti sa kagubatan, tanging mga bayani lamang ang makakagamit nito. Nang makita niya ang mapa na ginawa ni na Arius, napagtanto niya na wala na itong silbi, dahil sobrang bilis na magbago ang kagubatan.